Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 17, 2024. Patuloy pa rin umiiral yung shear line dito nga sa parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Asahan nga po natin magkakaroon tayo dyan ng mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Habang yung easterlies naman, apektado pa rin yung malaking bahagi ng ating bansa at asahan pa rin po natin magiging maalinsangan ng lagay ng panahon. At yung minomonitor naman po natin low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay sa bagong latest update ng European Center sa Advanced Weather Forecast ay posible nga na ito'y papasok sa ating bansa as low pressure area. Dito nga po sa may parte ng eastern section ng Central Luzon, ito ay intensify bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan nga asahan natin dito sa may parte ng extreme northern Luzon may mga tsansa pa ng mga pag-ulan at abang malaking bahagi naman ng Luzon ay makakaranas ng makulimlim na kaulapan. At mamaya naman pong alas 3 ng hapon, asahan natin na may tsansa po ng pag-ulan ang halos sa malaking bahagi ng Luzon at pinakamataas ang tsansa dyan sa may parte ng Ilocos Region. Dito po sa may Cagayan, extreme northern Luzon, asahan natin may mga tsansa ng pag-ulan. Makulimlim na kaulapan sa Metro Manila, Mindoro Provinces at natitirang bahagi ng southern Luzon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan natin tuloy-tuloy pa rin may tsansa ng pag-ulan sa parte ng Luzon. Even Metro Manila, asahan natin magkakaroon ng tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po May 18, may tsansa pa rin nga po ng pag-ulan. Dito nga po sa malaking bahagi ng ating bansa. At pagdating naman po ng May 19, yung low pressure area nga po almost stationary pa rin. Pagdating naman po ng May 20, asahan pa rin po natin magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At pagdating naman po ng May 21, dito nga po yung low pressure area ay dahan-dahan na nga po yung gagalaw. At pagdating naman po ng May 22, asahan po natin na yung shear line ay makaka-apekto pa rin po yan dito naman sa may parteng extreme northern Luzon habang papalapit na ng papalapit yung low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 23, nasa eastern section po yan ng Visayas at ito po nakapasok na ng ating PAR line. Pagdating naman po ng May 24, dito nga po mataas ang tsansa niya na mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng May 25, ito nga po posibleng mag-intensify pa at may chance nga po umabot pa ito sa tropical storm category. Pagdating naman po ng May 26, nasa eastern section po yan ng extreme northern Luzon. At kung mapapansin nga po natin, mababa po sa ngayon yung tsansa ng landfall scenario nitong posibleng bagyo na ating minomonitor sa ating advanced weather forecast. Kung mapapansin nyo nga po inuulit po natin palagi yan ng advanced prediction lamang po yan ng European Center. Dahil nga po malayo pa po yan hanggang May 26 pa yan, marami pa rin pong posibilidad na magbago po itong minomonitor nating posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mas maigi na rin po na mas maaga nating nakikita yung mga posibleng senaryo nitong sama ng panahon na to at makapaghanda tayo kung sakali man ito'y magkakaroon ng landfall scenario sa ating bansa o mas maganda nga po ito'y lilihis na lamang sa ating bansa. Ang ating advanced weather forecast po, inuulit ko po,
ay possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.